Magandang araw sa lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Ako po si Haisha Marica Romba mula sa Grade 7 St. Rita's College, Palingasag at mula sa section ng aming ginang ng Guadalupe. Ngayon, ang paksa natin ngayon ay tungkol kay Nick Joaquin. Si Nick Joaquin o Nicomedes Marquez Joaquin ay ipinanganak noong Mayo 4, 1917 sa Paco, Maynila, Pilipinas. Anak siya ng isang abogado at isang guro. Lumaki si Joaquin sa isang relihiyoso at intelektuwal na pamilya kung saan ang kanyang mga magulang ay mahilig sa literatura at pagbasa. Maaga siyang nahilig sa pagbabasa at noong bata pa lamang natutunan na niya ang pagmamahal sa akda at ng mga tanyag na manunulat tulad nina Jose Rizal at William Shakespeare. Edukasyon at kabataan ni Nick Joaquin. Hindi formal na nakapagtapos ng kolehiyo si Nick Joaquin, ngunit naging masugid siyang mamabasa at nag-aaral ng malalim na kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa kabila ng kawalan ng formal na edukasyon, siya ay naging isang respetadong intelektual na manunulat. Nagtatrabaho siya bilang isang journalist at editor sa iba't ibang publikasyon sa Maynila. At dito mas lalo niyang napalawak ang kanyang kaalaman at karanasan. Karera ni Nick Joaquin. Naging tanyag si Joaquin noong 1947 nang manalo siya ng isang Doña Policarpo Memorial Award para sa kanyang nobelang The Woman Who Had Two Novels. Mula noon, kinalala siya bilang isang sa mga pinakamahusay na manunulat ng kanyang henerasyon. Si Nick Joaquin ay isang prolific na manunulat na sumulat ng mga nobela, maikling kwento, dula, sanaysay, at mga artikulo. Narito ang ilan sa kanyang mga tanyag na isusulat. Mga nobela. Ang pinakauna ay The Woman Who Had Two Novels, 1961. Isa sa kanyang pinakatanyag na nobela na tumatalakay sa post-colonial identity ng mga Pilipino. Ang kwento na ay umiikot sa isang babae na may dalawang pusod, na sumisimbolo sa kanyang krisis sa pagkakakilanlan. Ang ikadalawa ay Cave and Shadows, 1983. Isang nobela na may halong misteryo at kasaysayan na nakaset sa panahon ng martial law sa Pilipinas. Ang kwento ay umiikot sa isang investigasyon tungkol sa pagkawala ng isang babae sa loob ng isang kuweba. Mga maikling kwento. Ang pinakauna ay May Day Eve. Isang sikat na maikling kwento na sumasalamin sa mga temang romantiko, trahedya at pagsisisi. Tumatalakay ito sa mga idealismo sa mga kabataan at kung paano ito nabubuwag ng mga realidad ng buhay. Kadalawa, The Summer Solstice. Kilala rin bilang Tatarin. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng mga babae. Mahalagang malaman ang mga manunulat sa Pilipinas dahil sila ay nagiging tagapagdala ng ating kultura, kasaysayan at pambansang identidad. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, natutuklasan natin ang mga karanasan, paniniwala at damdaming bumubuo sa pagkatao ng mga Pilipino. Ang kanilang mga kwento, nobela,
tula at sanaysay ay hindi lamang nagsisilbing salamin ng lipunan, kung hindi nagsisilbi ring dokumento ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa tulad ng laban sa kolonyal. And that's all. Thank you for listening.